Pag ang isang singer or artista, celebrity, pinasok ng depression, yun ang pinakamahirap. Dahil ang daming taong nakatingin sa'yo. Okay. Ang daming taong gusto sa'yo na pag pinakita mo yung weakness mo, talo ka. Habang sikat ang kanyang pangalan, tahimik naman ang kanyang paghihirap. Ito ang kwento ni Jake Zyrus, ang batang Pilipino na umangat mula sa maliit na probinsya patungo sa international na entablado, ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, nagdusa siya sa isang lihim na laban, ang laban para sa sarili. Bata pa lamang siya, alam na niya na iba siya. Ipinanganak bilang Charmaine Clarice Relucio Pempenco noong Mayo 10, 1992 sa Cabuyao, Laguna. Nakaranas siya ng hirap at pang-aabuso sa murang edad. Lumaki siyang anak ng single mother na si Raquel Pempenco matapos iwan ng ama ang pamilya dahil sa domestic violence. Bata pa lang, nasaksihan niya ang pananakit sa kanyang ina at naramdaman ang kawalan ng proteksyon. Ang kanyang kapatid na lalaki, si Carl, ay kasama niya sa paglaban sa kahirapan, ngunit walang sapat na suporta upang maprotektahan siya sa trauma ng kabataan. Sa edad na 4, nadiskubre ang kanyang talento sa pagkanta nang marinig siya ng kanyang ina na kumakanta ng My Heart Will Go On sa ibabaw ng hapagkainan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Mula noon, ang kanyang buhay ay umiikot sa musika. Sa murang edad na 7, nagsimula siyang sumali sa mga amateur singing contests sa Laguna at Batangas. Hindi lamang para sa kasiyahan, kundi upang makatulong sa gastusin ng pamilya. Sumali siya sa mahigit 80 hanggang 100 na paligsahan bago siya nakilala sa telebisyon. Charmaine Clarice Pempenco, contestant number 1! Congratulations! I'll be waiting for you. You're inside my heart. I'm the one who wants. Noong 2005, sumali siya sa Little Big Star, isang talent show sa ABS-CBN. Pumasok siya bilang wildcard at nagtapos bilang third placer. Maraming Pilipino ang namangha sa kanyang boses, ngunit maliit pa lamang ang kanyang exposure sa mundo. Noong 2007, nagbago ang lahat ng ang kanyang mga performance sa South Korean show na Star King ay i-upload ng isang fan sa YouTube. Mabilis itong naging viral. Hindi nagtagal, nakita siya ng The Ellen DeGeneres Show at inimbitahan bilang guest. Ang batang Pilipino ay naging international sensation sa loob lamang ng ilang buwan. Sumunod ang imbitasyon ni Oprah Winfrey na tinawag siyang the most talented girl in the world. Dito nakilala niya ang musikero at producer na si David Foster na naging mentor niya. Sa ilalim ng gabay ni Foster, inilabas ni Charisse ang kanyang album na Charisse noong 2010 na pumalo sa top 10 ng Billboard 200, kauna-unahang solo Asian artist na nakamit ito. Kasabay ng kasikatan ay ang presyon. Habang tumataas ang kanyang boses sa entablado, lalo ring lumalala ang kanyang pakiramdam sa loob. Kailangan niyang magsuot ng damit na pambabae, umarte sa paraang hindi tugma sa nararamdaman niya, at panatilihing mukhang perpekto sa mata ng publiko. 3 beses siyang nagtangkang magpakamatay. Habang headline siya sa telebisyon, tahimik ang kanyang pagdurusa sa loob. Walang nakapansin sa bawat papuri at palakpak. May kapalit na katahimikan, takot at pag-iisa. Noong 2010, lalo pang sumikat si Charisse sa mundo. Lumabas siya sa Glee bilang Sunshine Corazon at ang kanyang kanta na Pyramid ay number 1 sa Billboard Dance Club Songs. Hello, hello, baby, you're good, I can hear a thing. I have got no service in the club, you say. Ngunit sa likod ng tagumpay, naramdaman niya ang panghihina sa loob. Ang presyo ng pagiging international superstar ay hindi laging glamoroso. Noong 2013, unang nag-out siya bilang lesbian. Para sa publiko, iyon ay paliwanag, ngunit para sa kanya, isa lamang itong hakbang papalapit sa sarili na hindi pa rin kumpleto. Charisse, are you a lesbian? Tito Boy, meron po akong chance na gawin po lahat ng to internationally. Pero
pinili ko po dito dahil malaki pong utang na loob ko sa mga Filipinos. Gusto ko pong sila yung makaalam kung ano man po ako, kung sino man po ako. Opo, tomboy po ako. Noong 2017, formal niyang ipinakilala ang sarili bilang transgender man at ginamit ang pangalang Jake Zyrus. Nagdulot ito ng mas matinding kontrobersya. Marami ang nagsabi, sinayang mo ang boses mo. Mas pinili mo ang sarili mo kaysa sa fans. Hindi mo nababalikan ang rurok ng karir mo. Ngunit para kay Jake, ang transition ay hindi desisyon lang. Ito ay pagsalba sa kanyang sarili. Sumailalim siya sa top surgery at hormone therapy. Ang boses niya ay lumalim, ang katawan at mukha ay nagbago, at nagkaroon siya ng balbas at mas masculine na features. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili sa salamin at nakangiti. Sa wakas, tumutugma na ang kanyang panlabas na anyo sa kung ano ang nararamdaman niya sa loob. Hindi naging madali ang lahat. Hindi nawala ang dead naming sa social media. Hindi nawala ang mga bashers. Hindi nawala ang mga taong mas mahal pa rin ang Charis kaysa kay Jake. Sa kabila nito, siya ay nanindigan at pinili ang katahimikan para sa sarili. Bukod sa karera, ang buhay pamilya ay isa ring malaking laban. May hindi pagkakaunawaan sa kanyang ina, si Raquel, tungkol sa memoir na I Am Jake, kung saan inilahad niya ang pang-aabuso at trauma noong kabataan. Bagamat kumita siya ng milyon-milyon, wala siyang kontrol sa pera noon at napunta lamang sa pamilya. Ang sigalot na ito ay muling naging usap-usapan noong 2025. Ang buhay pag-ibig ni Jake ay punong-puno rin ng pagsubok at kontrobersya. Ang una niyang seryosong relasyon ay kay Alisa Quijano mula 2013 hanggang 2017. Ayon sa mga ulat at panayam ni Jake, ang kanilang breakup ay dahil pareho silang kailangan munang mag-focus sa sariling paglago. Nangyari ang hiwalayan ilang buwan bago ang kanyang formal na transition. Nilinaw din niya na walang third party na sangkot sa kanilang breakup. Matapos si Alisa, sumunod si Shire Aquino, isang nutritionist at fitness instructor. Mula 2017 hanggang halos 2023. Noong 2018, inanunsyo nila na sila ay engaged, ngunit hindi nagtuloy sa kasal. Ang hiwalayan ay tahimik at pribado. Ayon sa mga balita, nagkaroon ng pagkakaiba sa plano sa buhay at direksyon, lalo na nang magpasya si Jake na mas mag-focus sa karera sa Amerika. Sa social media, unti-unting nawala ang mga larawan nila bilang magkasama, at kahit walang opisyal na pahayag, malinaw sa publiko na naghiwalay sila. Sa wakas noong Hunyo 2024, nagsimula ang relasyon niya kay Chisa Laureta, Filipino-American singer-songwriter. Mahigit isang dekada na silang magkaibigan bago naging magkasintahan, kaya mas matibay at mas malalim ang kanilang samahan. Ngayon sila ay nakatira sa US at nagtutulungan sa mga proyekto sa musika. Ngayong 2026, mas tahimik ang kanyang buhay. Mas nakatutok siya sa musika sa sariling paraan. Inilabas niya ang EP na Roots noong November 2025, kung saan inawit muli ang kanyang lumang hits gaya ng Pyramid at Reset gamit ang bagong boses. Aktibo siya sa social media at online content at patuloy ang suporta mula sa kanyang mga loyal fans, ang Jakesters, sa Amerika. Kinikilala siya hindi lamang bilang international recording artist, kundi bilang icon sa LGBTQ+ community. Patuloy siyang nagsasalita tungkol sa mental health, pagpapakita ng katapangan at pagiging totoo sa sarili. Para kay Jake, ang transition ay hindi lamang pisikal, ito rin ay paglaya mula sa madilim na bahagi ng buhay. Maraming nagsasabi, hindi na siya kasing sikat. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay masaya ba siya? Ayon kay Jake, oo, hindi perpekto, hindi madali, ngunit buo. Mas pinapahalagahan niya ang kapayapaan kaysa sa spotlight. Mas pinapahalagahan niya ang sariling boses kaysa sa opinyon ng ibang tao. Minsan ang tunay na tagumpay ay hindi sa entablado, hindi sa Billboard charts, hindi sa awards. Minsan ang tunay na tagumpay ay ang paggising sa umaga at pagkakaroon ng katahimikan sa puso, pagkakaroon ng boses na totoo at buhay na kayang hawakan ng sarili. Ito ang kwento ni Jake Zyrus. Hindi kwento ng pagsira ng career, kundi kwento ng pagligtas ng buhay. Habang sikat ang kanyang pangalan, tahimik na rin ang kanyang paghihirap. Ngunit ngayon, may pag-asa, may kapayapaan,
at may boses na tunay na sa kanya.